Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-26 na kabanata ng Kawikaan at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Kung matatandaan po natin, ang mga nakaraang mga kawikaan ay isang teksto na isinulat ni Haring Solomon at ngayon ay papasok muli tayo sa panibagong kabanata. Sa mga nakaraang chapter ay itinuro kung paano nga bang mamuhay ng may katarungan at kung ano ang dapat gawin ng ayon sa kalooban ng Diyos. Para naman sa umagang ito, ang itinuturo ay kung ano ang dapat nating gawin. Sa verse 1 ay makikita natin ang introduction. Narito pa ang kawikaan ni Solomon, tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda. Ang mga nakaraang kawikaan ay tungkol lamang sa mga kawikaan na mula kay Solomon, ngunit sa chapter 25 nabanggit dito na ito'y kinopya din at tinipon ng mga tauhan ni Haring Hezekiah. Sa libro ng Hezekiah ay 4 na beses lamang na nabanggit kung sino ang nagsulat ng mga kawikaang ito. At sa chapter 25 nga ay nabanggit na nais ni Haring Hezekiah na kopyahin ang mga kawikaan mula kay Solomon. Si Hezekiah ay ang hari ng Juda mula sa hilagang bahagi ng kaharian. Kung aaralin po natin ang history, ang mga kaharian, ang tungkol sa kaharian ng Israel ay napaka marangal at napakataas ng naging kaharian ni Solomon at ni Haring David. At sa mga sumusunod na mga era o mga henerasyon ay lumabas ang maraming mga problema at pakikipagdigmaan. Ngunit sa panahon ni Haring Hezekiah ay nakatulong siya upang maging maayos muli. Upang maging maayos muli ang kaharian.
Dahil sa mga pangyayaring ito, lalong-lalo na sa paghahari ni Hezekiah, ay kanyang tinipon at kinopya ang mga kawikaan ni Solomon. Dahil alam niyang ito ay kakailanganin ng komunidad sa mga panahong iyon. Ito ay makatutulong kung paano nila reresolbahin ang mga problema sa kanilang komunidad. Kaya nga sa ating pagbabasa ng kawikaan ay dapat nating isa-isip kung ano ang dapat na perspektibo sa pagbabasa nito, lalong-lalo na kung paano natin naharapin ang ating buhay. Para sa ngayong umaga, sa kabanatang ito, ang pamagat natin ay tanggapin ang dunong at tumanggap ng tamang paghuhusga. Sa mga panahon na ito ay nakakaharap si Hezekiah at ang kaharian ng problema at nais nilang bumalik sa kalooban ng Diyos. At sa panahon nga niya, ay nais niyang maibalik ang templo ng Panginoon at ang pagsisilbi ng mga pari at tanggalin ang mga Diyos-Diyosan sa kaharian. Nagkaroon ng maraming pagbabago sa kaharian. At sa lahat ng mga hari, si Hezekiah ay masasabi nating isang mabuting hari dahil sa kanyang uri ng pamumuno. Sa verse 2 to 10, magkaroon ng maayos na panghuhusga. Magkaroon ng abilidad na magkaroon ng maayos na panghuhusga. Una sa lahat, napakahalaga na malaman kung sino ka. Kailangan mo malaman ang iyong estado at pagkakakilanlan. Sa verse 23, kalwatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Isipan ng hari mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Masasabi natin dito na hindi lahat ay maaaring malaman ng tao. At hindi lahat ay dapat nating malaman dahil ito'y makatutulong upang higit pa tayong magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Maging ang Panginoong Hesus ay hindi niya alam kung kailan ang katapusan ng mundo o katapusan ng mga araw dahil ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam nito. Para sa Panginoong Hesus, alam niyang siya'y anak lamang ng Diyos at maging ang Diyos Ama ay hindi sinabi sa kanya kung hanggang kailan ang katapusan ng araw. Ngunit naroon pa rin ang kanyang pagsunod
lalong-lalo na sa pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, lalong-lalo na sa katapusan. Sitwasyong ito, hindi natin nakita ang Panginoong Yesus na nagreklamo at nagmaktol sa Panginoon dahil sa hindi pagsabi ng Diyos sa kanya kung kailan ang katapusan. Ngunit makikita natin ang kanyang pagsunod. At tulad ng Panginoong Yesus, ay dapat din tayong magkaroon ng ganitong uri ng pananampalataya at uri ng pagsunod sa Diyos. Sa ating pagsunod sa Diyos, kailangan natin maging atentibo at sumunod ng maayos. Dahil ang karangalan ng Diyos ang siyang magbabalot ng hiwaga sa lahat ng bagay. Napakahalaga na malaman natin ang ating pagkakakilanlan at posisyon. Sa verse 3 naman, ay ito'y nagpapaalala sa atin na maging maingat tayo lalo na sa pag-iisip na tila ba naiintindihan natin ang lahat ng iniisip ng ating mga otoridad. Dahil madalas ay haka-haka lamang ang mayroon tayo. Kailangan nating tandaan ang mga otoridad na mayroon tayo ay mula sa Panginoon. Sa ating trabaho man yan o sa iglesia pagdating sa ating mga cell leader sa mga pangkat na mayroon tayo, may mga pagkakataon na sila'y mga limitasyon at mga pagkukulang. Ngunit wag nating itong isisi sa kanila o kaya isipin na magiging mas maayos tayong otoridad kaysa sa kanila. At wag nating isipin na tayo ay mas maayos pa kaysa sa kanila. Hindi dapat tayo lalagpas sa ating mga limitasyon at hangganan bilang mga tagasunod ng mga otoridad na ito. Kung kaya naman sa verse 2 at 3, ito ay nagtuturo sa atin na alamin ang ating pagkakakilanlan at posisyon. Dapat tayong maging magpakumbaba at tumindig lamang sa kung saan ba tayo inilagay ng Diyos. Sa verse 4 and 5 naman ay tungkol sa ating pakikipagkaibigan. Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa ng panday. Kapag ang masamang tagapayo ay naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. So verse 4 to 5, ito ay nagtuturo sa kung ano bang dapat nating gawin. Ito ay nagtuturo kung paano nga ba tayo makikipagkaibigan o makikipagsalamuha sa ating mga kasama. Kailangan nating isipin kung tayo ba ay masama at kung may masasamang intensyon ba sa ating mga puso. Sa atin po bang pagtatrabaho ay gumagawa lamang tayo ng mga bagay na magbibigay lamang ng benepisyo sa atin? At hindi tayo nagiging maayos sa ating trabaho. Ito ay dapat nating pag-isipan. Kung nais nating magamit tayo ng Panginoon, ay dapat nating tanggalin ang bawat masamang intensyon at masamang bagay sa ating puso. Dapat tayo maging uri ng tao na
nagpipigil sa mga bagay na hindi makatarungan. Kailangan nating tanungin ang ating mga sarili kung tayo ba ay tama at makatarungan. At bilang otoridad ay dapat ding tumindig tayo sa kung anong makatarungan at tama. Sa verse 6 and 7 naman ay tinuturo kung paano nga ba tayo pagdating sa mga posisyon na mayroon tayo. Sa verse 6, huwag kang magmataas sa harap ng hari, ihanay ang sarili sa mga taong pili. Sunod ay sa verse 8, ang nakita mo ay huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumawas ka pang may kasalanan. At maging sa verse 9 ay huwag ilantad ang mga lihim na nabanggit sa atin. Balikan po natin ang verse 6 na huwag tayong magmataas. At sa verse 7, pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rito kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Kailangan nating alamin ang ating pagkakakilanlan at posisyon. Kung tayo man ay pinapupurihan ng iba, dapat ito ay galing sa ibang tao at hindi galing sa atin. Hindi dapat tayo nagmamataas o kaya nagmamagaling at nagsasabi na tayo ay magaling, tayo ang pinaka-bida. Kailangan po muna nating alamin ang ating mga sarili. At alamin kung paano nga ba tayo tinitingnan ng iba. Sunod sa verse 8 ay huwag dapat tayong agad na nanghuhusga dahil maaaring ang nakikita natin sa ating posisyon ay perspektibo ay iba sa kaubuuan ng kung anong nangyayari sa sitwasyong iyon. Sa verse 8, sa mga verses na ito, tinuturo ng Diyos na alamin natin o kaya maging sensitibo tayo sa perspektibo na mayroon tayo at sa hangganan na mayroon tayo ayon sa ating pagkakakilanlan at posisyon. Verse 9, kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Verse 10, baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo ay malagay sa kahiya-hiya. Kung ikaw ay may alitan sa ibang tao at nagsimula kang maglantad ng kanilang mga lihim, maaaring nandoon ang pagsasabi na ganitong uri ka ng tao, ganitong uri siya ng tao, hanggang sa marinig ito ng iba at aabot sa kanila kung ano ang mga panghuhusga na iyong ginawa. At para naman sa taong nakakatanggap ay hindi niya natanggap
ng maayos ang mga panghuhusgang ito. Dahil dito ay nagkakaroon ng kaguluhan. Kung kaya naman napakahalaga na alamin po natin ang ating pagkakakilanlan at posisyon. Kung tayo ay kinakausap ng iba, lalong-lalo na pagdating sa kanilang mga lihim, dapat tayong maging maingat na huwag itong ilantad. Dahil paniguradong masisira lamang din ang ating reputasyon kung ibubulalas natin ang mga lihim na ito. Verse 11 and 12. Magkaroon ng dunong pagdating sa ating mga ginagawa at sinasabi. So, verses 11 to 14 ay bahagi ng pagbibigay ng kawikaan at maging ng mga halimbawa na may kinalaman sa mga kawikaang ito. Verse 11, kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak. Napakahalagang magkaroon ng maayos na pagdedesisyon. At sa verse 12, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na diyamak sa ginto o mamahaling alahas. Napaka-importante na marunong tayong tumanggap ng perspektibo ng iba at ng payo mula sa iba. Kailangan nating makinig kung tayo'y binibigyang payo. Sa verse 13, ang sugong tapat ay kasiyanang nagsugo sa kanya tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Tayo ay dapat na maging tapat na uri ng tao at marunong gumawa ng bagay ng maayos. Sa verse 14, ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Ang bawat nating sinasabi ay dapat na talagang ginagawa natin. Hindi lamang puro salita, bagkus ay gumagawa din. Verse 15, sa malumanay na papakiusap, pusong bato'y nababagbag, sa pagtsatsaga pati hari ay naihikayat. Maaring ang mga ating otoridad ay may katigasan din ang kanilang ulo o kaya hindi rin marunong makinig.
at naroon ang kanilang pagpupumbilit sa kanilang pagdedesisyon. Ngunit wala po tayo sa posisyon upang kagalitan sila o kaya'y magsalita ng masasama kung sila'y nakatalikod. At sasabihin na sila'y masama at sila'y hindi magaling, saka pagchichismisan sa mga katrabaho. Kung tayo po ay nakakaharap sa ganitong uri ng otoridad, marapat lamang na maging mahinahon pa rin tayo. Maging mapasensya pa rin po tayo. Dahil ang relasyon na mayroon tayo sa kanila ay hindi lamang panandalian. Kung kaya naman napakahalaga na tayo ay maging mahinahon. Dapat tayo magkaroon ng mahinahon na pananalita. Ang pagkakaroon ng mahinahon na pananalita at maayos na pananalita ay makatutulong upang magkaroon tayo ng mas maayos na relasyon sa iba. Verse 16 at 17, kailangan nating maintindihan ang payo mula sa iba o ang dunong na mula sa iba. Magkaroon dapat tayo ng maayos na kaisipan pagdating sa iba. Dapat tayong magkaroon ng maayos na pag-iisip kung paano nga ba ang tamang pakikipag-usap sa kanila o pakikisalamuha sa iba. So for 16 at 17, nabanggit dito ang tungkol sa pulot-pukyutan. Huwag kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isuka lamang. Nabanggit din sa verse 27 kung paano masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Ito ay nagtuturo na magkaroon ng hangganan pagdating sa ating mga tinatanggap. Magkaroon tayo ng tamang perspektibo at ideya kung paano nga ba makisalamuha sa ibang tao. Verse 17 ay magkaroon tayo ng hangganan at alamin nating mabuti ang uri ng relasyon na mayroon tayo sa iba. Kailangan nating malaman kung malalim na nga ba ang ating relasyon sa ibang tao. At gawin itong batayan kung paano tayo kung gaano nga ba kaayos ang ating relasyon sa Kanya. Sa verse 18 to 19 naman ay tinutukoy dito kung sino nga ba ang maaari nating pagkatiwalaan sa hindi.
maging maingat tayo na huwag sumaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan. At huwag din maging taksil. At bukod dito ay maging maingat din tayo na huwag mapagtaksilan. Kung tayo ay magtitiwala sa maling tao, paniguradong hindi magiging maganda ang ating sitwasyon. Dapat tayong maging sensitibo pagdating sa nararamdaman ng iba upang maging maayos din ang uri ng pakikipag-usap at pakikipagsalamuhan natin sa kanila. Bilang mga tagasunod, kung nais nating magtanong ng isang bagay na maaring napakasensitibo, halimbawa ay ang pagpapataas ng sahod o kaya paghingi ng promosyon, dapat muna nating intindihin ang sitwasyon na mayroon sila o kaya siyasatin ang buong sitwasyon bago magsalita. Halimbawa ay nais mo talagang magkaroon ng promotion at nais mong tanungin ang iyong boss kung pwede ka na bang mai-promote. At maaaring sagutin ka ng iyong boss na ikaw ay may tsansa, ngunit hindi mo ito makukuha. Ito ay para bang ibinababa ka. Kung kaya naman napakahalaga na bago tayo magsalita at bago magtanong ay dapat muna nating intindihin ang buong sitwasyon. At huwag basta-basta na lamang nagtatanong o kaya basta-basta na lamang nagsasabi ng ganitong mga kasensitibong bagay. Kailangan nating isipin kung ano nga ba ang mga posibilidad na kanilang sasabihin. Posibleng sasabihin. Sa mga sumusunod na verses, sa tuwing tayo nakaharap sa mga gusot at alitan, na mahalagang magkaroon tayo ng kabutihan. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sabi sa verse 21. Sa gayoy, may ilalagay mo siya sa kahiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Pagdating sa trabaho, maaaring makaharap ka ng mga taong umaatake sa'yo o kaya gumagawa ng mali sa'yo. Ngunit sa lahat ng ito, mahalaga pa rin na magkaroon ng kabutihan. Maaring ang pagtulong sa iba ay napakahirap. Ngunit sinasabi dito na magpatuloy pa rin tayo sa paggawa ng mabuti. Kung ikaw
ay patuloy na magpapakita ng kabutihan, gayong inaaway ka na ng iba or inaaway ka na ng mga taong iyong tinutulungan, ito'y maglalagay ng kahihiyan sa kanila. Kung matatandaan natin, nangyari ito kay David dahil nais siyang patayin ni Saul, ngunit sa oportunidad na maaari sana siyang patayin ni David ay naging mahabagin si David. Dahil dito ay nagluksa ang puso ni Saul dahil sa uri ng kabutihan na mayroon si David. Dahil sa kabutihan ni David ay nagkaroon ng kapayapaan. Kung kaya naman tulad ni David at tulad din ng Panginoong Jesus, marapat pa rin na magkaroon tayo ng habag, biyaya at kabutihan maging sa mga taong nakagawa sa atin ng mali. Sa verse 27, kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Si Haring Hezekiah sa kanyang pagkopya ng mga kawikaan ay ginamit niya ang verse 27 at 28 bilang konklusyon. Hindi maganda na maging gahaman pagdating sa karangalan. Maaring napakagaling tayo, ngunit hindi natin kailangan itong ipagyabang. Dahil ang karangalan na matatanggap natin mula dito ay hindi tunay na karangalan. Sabi sa verse 28, ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Sa verse na ito ay nagpapaalala na gamitin natin ang dunong na mula sa Panginoon upang gamitin ang dunong na mula sa Panginoon pagdating sa pagdedesisyon. Sa pamamagitan ng dunong na mula sa Diyos ay nagkakaroon tayo ng hangganan o kaya ay limitasyon sa pagitan ng kung anong nais natin at ng kung ano ang tama. Ang taong walang pagpipigil na tulad ng lungsod na walang tanggulan ay madaling masakop dahil walang hangganan, walang limitasyon. Ang tanggulan ay para sa ating proteksyon. Kung hindi po natin gagamitin ang salita at dunong na mula sa Panginoon bilang tanggulan, paniguradong mabilis po tayong maatake, mabilis po tayong masira. Sa ating trabaho man, sa ating iglesia, pagdating sa ating relasyon sa cell leader o kaya sa cell member, kung hindi po natin gagamitin ang dulong na mula sa Panginoon bilang tanggulan, paniguradong magkakaroon lamang po tayo ng problema.
Kailangan natin ang salita ng Panginoon at kailangan natin ang dunong na mula sa Diyos, lalong-lalo na sa paggawa ng mga desisyon, at gawin natin itong tanggulan bilang proteksyon. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos, ang aming buhay, at sa aming pagkikinig ng iyong salita at katotohanan mula sa iyo, narito kaming nais na dumulog sa iyo, at sa aming pagdulog sa iyo ay aming matatanggap ang iyong dunong. Ngayong umaga ay tinuturuan mo kami kung paano nga ba kami magkaroon ng dunong. Parte nito ay ang pag-alam ng aming pagkakakilanlan
at estado. Hindi dapat kami matakot pagdating sa mga gusot o kaya'y alitan, lalo-lalo na kung alam naman namin ang aming mga posisyon at pagkakakilanlan. Sa ating mga buhay, sa aming mga relasyon, napakahalaga na makita namin kung sino kami. May mga pagkakataon na kami ay lumalayo sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ng kabanata na aming binasa ay binibigyan mo kami ng pag-asa, O Diyos, na mayroong paraan palabas sa problema o palabas sa mga gusot na maaari naming makaharap. Panginoon, maraming salamat sa dunong ng nagmumula sa iyo. Mga kapatid, sa ating pagtanggap ng dunong at pagkakaroon ng abilidad na magbigay ng maayos na paghuhusga, napakahalaga ang dunong na ito, lalong-lalo na sa ating pakikisalamuha sa ating otoridad, sa ating mga kasama, at maging sa ating mga kaaway. Maaari po nating ibahagi sa ating mga kasama kung tayo po may problema pagdating sa ating pakikipagrelasyon at ipanalangin ito.
Panginoon, sa aming pananalangin, naway tulungan mo ang bawat isa. Kailangan namin ang duno nagmumula sa iyo. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinupupurihan. Tulungan mo kaming umayon sa iyong kalooban at sa iyong mga salita. Naway ang iyong mga salita ang siyang tumulong sa amin, sa aming paglalakad. Tulad ni Hezekiah kung paano niya kinopya ang mga kawikaan mula kay Solomon upang makapamuno ng tama, naway maging ganito rin tayo. Sundin natin ang salita ng Panginoon at mamuhay ng ayon dito. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming buhay at aming mga puso at dalangin namin ang iyong salita ang siyang mamuno at maghari sa aming buhay. Verse 11, kapag angkop sa panahon ang salitang binibigkas para itong ginto sa lalagyang pilak, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. Sa lahat ng, may mga pagkakataon na tayo'y hindi nagiging maingat sa ating pananalita. Maaaring ang ating mga sinasabi ay mga salitang nagdudulot lamang ng sakit sa iba. Ngunit kailangan nating tandaan na dapat tayong magkaroon ng pasensya at ng mahinahon na pananalita. Panginoon, patawarin mo kami pagdating sa aming pananalita. Hindi kami naging mahinahon at hindi kami naging maayos. Hindi kami naging mapasensya. Sa aming pananalita ay nakalimutan namin ang pangangailangan ng iba o ang pakiramdam ng iba. Mga kapatid, ilagay po natin ang ating kamay sa ating mga puso at naway bigyan tayo ng Diyos ng karunungan kung ano ang dapat na sabihin at hindi. Hingi natin ng tawad sa Panginoon ang ating pananakit sa iba. Dahil sa ating pananalita, maaaring nagsabi tayo ng masasamang salita o kaya'y mga salitang masyadong mabigat. Ipanalangin natin na tayo'y patawarin ng Diyos. Naway tulungan tayo ng Diyos na magbago. Baguhin ang ating uri ng pananalita, baguhin maging ang ating intonasyon sa pananalita. Naway baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip, ang ating pagkilos, ang ating pananalita. Panginoon, maraming salamat. Tanggapin po natin ang mahinahong tila mula sa Panginoon. At ang pagkamahinahon na ito ay mailagay din sa ating mga puso. Sa ating pagharap sa mga taong naging masama sa atin, o kaya sa mga taong hindi naging maayos ang ating relasyon sa kanila, naway tulungan tayo ng Diyos na maging mabuti pa rin at maging mahinahon sa pakikitungo sa kanila.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ikaw ay Diyos na napakabuti. At ipanalangin natin na tayo ay makapasok sa pagpapala ng Panginoon na magkaroon ng puso na handang sumunod sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Naway maproteksyonan ang ating puso ng salita ng Diyos. Ipanalangin din natin ang ating iglesia, ang ating mga pastor, na sila ay magkaroon din ng dunong na mula sa Panginoon at tunay na masunod ang kalooban at salita niya. Napakaraming gulo sa ating paligid, ngunit ipanalangin natin na ang proteksyon na mula sa Panginoon ang higit na maghari sa ating iglesia at maging din sa buhay ng ating mga pastor. Naway sila ay magkaroon ng kalakasan na harapin ang lahat ng mga ito at magkaroon pa rin ng kabutihan at ng pagkamahinahon at mabuting puso na mula sa Panginoon. Panginoon, aming pinapanalangin si Pastor Joshua at si Modelfin. Naway ang iyong karunungan ang patuloy na maghari sa kanilang buhay at sa kanilang pagharap ng mga problema ay naroon pa rin ang pananampalataya, lalo-lalo na sa pagsunod at pamumuhay ng ayon sa iyong salita. Tulad ng iyong pagtulong kay Haring Hezekiah, iyong tulungan o Diyos si Pastor Joshua at si Modelfin. Panginoon, nais ka naming sundin sa aming buong buhay. Ito po ang aming nais. Naway, may ilagay ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso. Tanggapin po natin pagpapala mula sa Panginoon. Panginoon, naway bigyan mo ang bawat isa ng pusong handang sumunod sa iyong salita at sa uri ng tunong na mula sa iyo. Naway malaman namin ang aming tunay na pagkakakilanlan at posisyon. At sa pag-alam nito ay malaman din namin ang tamang posisyon ng iba. Bigyan mo kami, O Diyos, ng sapat na pasensya at pusong mahinahon. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo at sa iyong kalooban. Naway iligtas mo kami mula sa pagiging mapagmataas naway magkaroon kami ng maayos na relasyon sa ibang tao, sa pamilya man, sa aming mga katrabaho, sa cell leader, sa cell member. Panalangin po namin, O Diyos, na kami magkaroon ng relasyon sa iba. Naway sa pagtindig namin sa tamang posisyon, ay makapagsalita kami ng tama at maibahagi namin ang aming emosyon ng tama. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.